Tapos, hiningin is IG. IG Buwiset ang putik. Kayawaan talaga. Okay, so dito sa panurin nating video, may chance na scripted ito. Pero, para lang ma-entertain tayo, i-assume natin na totoo yung story. Kasi, syempre yan, let's give the benefit of the doubt. Pero kalokohan talaga to. Ang tanong, bakit kayo naghiwalay? Buwiset ang putik. Kayawaan talaga. Okay, again, guys and girls, kailangan natin i-assume na hindi ito scripted at hindi talaga naiintindihan ni ate girl ang perception ng iba sa kanya tungkol sa kanyang pagiging maharot. So, 'di ba? Kaya ka nga may bantay sa Facebook/Messenger kasi nga binabantayan yung mga mga posts mo. Ibig sabihin, kung sa IG ka nagpa-add at ang intention mo doon ay mag-message ng ibang guy na wala ka sa bantay, di madali lang masabi na mali siya 'yun, 'di ba? I mean, okay, kung ang concern mo ay parang wala kang space o parang ayaw mo na chine-checkaban ka palagi, edi sabihin mo. Pero nasa assumption ka na binabantayan ka, so dapat lahat ng messages mo binabantayan din. Again, i-assume natin na hindi ito scripted at may mga ganito talagang tao na makapal ang muka. Kasi madali lang ma-imagine na may parang mali siya doon, di ba? IG po yung binigay ko kasi yung Facebook account ko po, binigay ko kay Errol. Kasi pag sa Facebook, makikita ni Errol eh. No po. Sa akin. Madali lang sabihin na scripted to kasi nga gusto natin isipin na sana hindi ito totoo, pakalokohan lang to, parang emotional bait. Pero sinasabi ko sa inyo, itong mga taong to, wala silang konsepto ng ng accountability. Accountability sa kanilang jowa. Yung sila yung palaging mali, yung jowa nila. Jowa nila palaging mali. Kung may ginagawa silang kalokohan, katulad neto, papakita nila na parang kasalanan mo to or may pagkukulang ka, kaya niya ginawa to. Hindi kaya ito yung favorite excuse. Sisihin nila yung alcohol at wala na sila sa tamang pag-iisip. Sa ito by the way, hindi to sexist sa guys and girls, parehas nang gagaslight, hindi lang babae. Basta ang mahalaga dyan, maging responsable kayo sa mga kagagawan nyo. Hindi yung sisisihin nyo pa yung ibang bagay na wala naman talagang kinalaman sa desisyon mo na gumawa ng kalokohan. Bali kasalanan ng boyfriend mo na nagtatrabaho, na humahasel so that may pera siya pang sustain ng mga kaartihan mo. Bali kasalanan ng boyfriend mo kung bakit ka pakangkang. Ganun ba yun? Gets namin. Nawawalan ng time yung boyfriend mo sa'yo, kaya ka pakangkang. A woman empowerment advocate dyan. Sa mga feminist guru dyan sa TikTok. Pakisagot naman Ano na naman yung ipang-cover nyo dito para magmukhang yung babae na naman yung biktima? Ano na naman yung explanation na walang sense yung sasabihin nyo para magmukhang yung babae na naman dito yung nasa katwiran? Okay, pagdating naman sa feminism at yung epekto niya sa mga usapang relationships, may napansin akong effect Ngayon, hindi ako sure kung feminism ito mismo, pero sa palagay ko lang, parang may special treatment talaga ang mga babae pagdating sa responsibilidad. At ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin nun. So, ganito yan. Hindi ko ma-imagine na kapag lalaki ang nagkwento ng kalokohan na sinasabi nitong babaeng to, na may excuse yung kalokohan niya. Imagine nyo yun. Pero dito parang in-encourage pa ng audience na magkwento yung babae. Pero pag lalaki, pag reverse yung roles at yung lalaki yung nagkwento, sigurado mabubu yung lalaki. Dito sa babae, wala. Natutuwa lang yung audience. I guess, parang ganun talaga yung epekto ng feminism sa mga paningin ng tao sa responsibilidad sa relationships, heterosexual relationships, na dumating tayo sa point na parang ine-excuse na lang natin yung mga mali na ginagawa ng mga babae or parang hindi na natin sila ginagawang accountable kapag sila yung nagkakamali. Yung tipong dumadating sa point na hindi sila nakakaamin kapag sila yung mali kasi hindi sila sanay. Parang palagi na lang responsibilidad ng guy na umintindi. Ngayon, baka mali ako pero observation ko lang yan. Ayan! Tignan nyo! Di ba? Kasalanan nyo yan! Tignan nyo yung ginawa nyo sa mga bagong kababaihan ngayon. Kingin na dati, nung mga wala pang woman empowerment advocate feminist guru sa TikTok, di ba dati, para ka makaiyot ng stranger na babae, magbabayad ka. 1,500 to 5,000.
Diba? Depende kung ilang putok magbabayad ka. King ina ngayon, ayan, tignan nyo. Diba? Tignan nyo. Hindi nyo na kailangan magbayad, bebasican nyo lang yung babae. Madali na, basic ng tanga-tangahin at utu-utuin yung babae. Pwede nyo na mabang yung babae. Nang bebasican mo lang, di mo na kailangan magbayad. Libre! Diba? Kasi ang nasa utak na ng mga babae ngayon, kakapakinig nila dun sa mga idol nila na yung sex, na yung pagpapaiyot sa kung sino-sino, hindi malaking factor ng pagkababae nila. Di ba? Na kahit magpaiyot sila kung kani-kanino, na kahit sumubo sila ng kung kani-kaninong bayag, okay lang. Di ba? Na hindi yun magiging malaking kabawasan sa moral at pagkababae nila. Di ba? Okay, ito na yung last na kakomentan ko tungkol dito. Medyo natawa ako sa sinabi niya, pero medyo disagree din ako ng konti. Feeling ko, kahit dati, wala namang pagka-decente ang mga tao sa inuman setting. Myth lang yan. At least mula nung mga 1980s, kung saan nagsimula yung mga disco, ganon. Although siguro dati, hindi kasing uso na maghanap ng partner ang mga lalaki o babae sa mga inuman setting. So, yun, bigay ko yan. Pero kahit sabihin mo na may tukso dyan sa mga inuman setting, lahat naman ng tao nakakaintindi sa konsepto ng monogamy, stick to one, mga ganon. Kasi yun talaga ang traditional na romantic relationship. Diba? Ang mga lalaki at babae, may mga konsepto pa rin sila sa kung ano ba ang tama o mali pagdating sa boundaries ng monogamous na relasyon. In the first place, hindi dapat pumatol yung babae. Hindi niya dapat in-add sa Instagram yung guy knowing na matutukso lang siya na mag-cheat at makisama sa kanya. Pangalawa, hindi niya dapat pinayagan sa kaisipan niya na i-entertain makipagharutan sa lalaking nakausap niya sa bar. Hindi ako naniniwala na dahil sa feminism, bigla na lang nawala yung mga konsepto natin sa mga tamang boundaries sa relasyon. No! Ang monogamous na relasyon, kayong dalawa lang. Period. Hay nako. Like, comment, subscribe. Ano ang opinion nyo sa video na to? Comment kayo sa baba. Nakalink sa baba yung full video ni